Narinig mo na ba ang tungkol sa nakakaintrigang umaapoy na bunga na maaari mo ngang sindihan at gawing alternatibong lampara? At siguradong ito na nga ang solusyon sa nagmamahal na gasolina. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang kakaibang punong ito at ang mga tinataglay nitong bunga na kung tawagin ay Abkel. Saan nga kaya ito nakukuha at ano-ano nga ang mga pambihira nitong maaaring gamit na maaaring hindi mo inakala. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Abkel o Petisporum resiniferum ay kilala rin sa bansag na apisang, hanga, resin chestwood, kerosene tree, at petroleum nut. Nakatutuwang isipin na dito lamang pala sa atin sa Pilipinas at sa Malaysia matatagpuan ang pambihirang punong ito ng petroleum nut. Partikular na nga sa palibot ng Bulkang Mayon, sa Benguet, Catanduanes at Mindanao. Ang puno ng Abkel ay nagtataglay ng mga puting mahalimuyak na bulaklak at halos hugis piling berdeng bunga na nagiging dilaw at orange kapag hinog na. Espesyal ang hanga o petroleum tree sapagkat umaapoy nga ang mga tinataglay nitong bunga, hinog man o hilaw. Ang bunga nito ay nagtataglay ng 46% na gasoline type components kagaya ng heptane at dihydroterpene. At mas maapoy pa nga kesa sa bunga ng tuba-tuba na italang maaari ngang makalikom ng 320 litro ng gasolina mula sa 6 na punong Abkel sa loob ng 1 taon, na noon ngang panahon ng mga Hapon ay ginagamit na pala nilang fuel o gasolina para sa mga tangke. Umaapaw sa katas o sa oil ang bawat bunga ng petroleum nut na maaari mo ngang gamiting alternatibong ilaw o lampara sa mga probinsya. Isinasangkap din ito sa paggawa ng pintura, varnish at gayon din sa mga pabango dahil sa malakas nitong amoy na maihahalin tulad nga sa gasolina. Subalit maliban pa sa mga nabanggit nating pakinabang nito, ay mahusay rin itong magagamit bilang medisina. Ang langis nga na nagmula sa bunga nito at iprenoseso ay mainam palang panghaplas at maaaring makaalis ng sakit ng kasukasuan, sakit ng likod, sakit ng kamay at binti, gayon din sa ilang sakit sa balat kagaya ng allergies, eczema, heat rash, ringworm at iba pa. Maaari din itong gamitin sa mayroong masakit na sentido, sikmura, sipon, ubo at pati na rin sa mayroong arthritis, varicose vein o rheuma. Kaya naman nakaka-proud talaga na may ganito palang klase ng puno at umaapoy na bunga ang sa Pilipinas lamang makikita. At sa nagmamahal ngang presyo ng gasolina ngayon, ay sana ito na nga ang mapag-aralan pa at magamit bilang alternatibong gasolina. Isang kapaki-pakinabang na puno at bunga at isa ring mahusay na medisina. Ikaw, nakakita ka na ba nito o nakagamit ng oil extract buhat sa bunga ng Abkel o petroleum nut? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Siyempre, hindi maaaring hindi mo nga ito kilala, lalo na kung ikaw ay mula sa Pilipinas na isa sa mga pangunahing bansa na pinagmumulan ng prutas na ito. Ito ang prutas na pili at pili nuts naman ang kernel buhat sa loob ng bunga nito.
Subalit batid mo ba na ang piling ito pala ay isang mainam na gamit upang paswerte, lalo na nga sa pagninegosyo? Subalit di ilan lamang ang nakababatid nito. Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na rin ba ng prutas o ng pili nut? Halika at alamin ang mga bagay-bagay na kaugnay ng punong ito, ang puno ng pili. Saan nga ba nauuri ang pili? Isa nga ba itong prutas? Opo, ang pili ay isang klase ng prutas at nuts naman ang kernel buhat sa mga bunga nito. Ang pili o Serranium ovatum ay isang uri ng tropikal na puno at kadalasan ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong Java almond o canary sa bansang Indonesia. Ang Bicol, ang lugar o rehiyon dito sa Pilipinas na pangunahing sentro ng produksyon ng pili. Kabilang na nga ang Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Hindi itinatanim ang puno ng pili, kundi hinaharvest lamang ito buhat sa mga punong natural na tumutubo sa mga kapatagan at kadalasan ay kabundukan. Batin mo ba na kinakain din ang balat ng pili? At kadalasan nga, ito ay ginagawang salad. Ang bunga nito ay inilalaga at pinalalambot at ito ay mayroong texture na maaaring ang maikumpara sa kamote at oily content naman na gaya ng prutas na avocado. Masarap ang pili nut na karaniwang ginagawang brittle, tart o kaya naman ay pili candy at pangunahing sangkap din sa sikat na pagkain o dessert na mooncake. Ito ay mayaman nga sa fats, sa protein at carbohydrates. Samantalang ang dagta naman buhat sa puno ng pili ay ginagamit sa pagpapaapoy sa pagluluto. Ngayon ay dumako naman tayo sa swerte upang paswerte nitong taglay. Katulad ng ilang piling kahoy na dignum, palmerang gubat, gumamela selis at sinag araw, maging ang bunga ng pili o ang shell ng pili nut ay napakahusay rin. Isa itong panghalina at pangakit ng maraming customers at magandang benta, lalo na nga sa pagninegosyo. Nakapagtataboy rin ito ng mga masamang elemento o enerhiya sa paligid. Kaya naman, ang pagsusuot ng bracelet gawa rito ay napakainam. Karaniwan ngang isinasama ang shell ng pili sa mga ginagawang pulseras na kung tawagin ay 10 elemento. Kasama rin ng pandakaki at ulibo na nagbibigay dito ng mas epektibong bisa. Ito ay kadalasang pinabibindisyonan o binabasagan rin ng mga dasal upang mas maging epektibo pa. Kaya next time nakakain ka nga ng pili o ng pili nut, ay maaari mo namang itabi ang shell nito. Maaaring gawing keychain, pulseras, at isa ring mabisang pamproteksyon. Ikaw, nakakita ka na ba ng bunga ng pili? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.